Mayroon kaming mahalagang anunsyo. Ito ang pinaka-epikong pagsasanay sa paggawa ng chips sa kasaysayan. Malayo ang mararating ito. Talagang dadalhin ito ang mga bagay sa ibang antas. Kaya ito ay isang level na malamang hindi pa naiisip ng mga tao sa ngayon. Wala ito sa konteksto nila. Para sa akin, ito ay parang problemang wala sa konteksto nila. Kaya itaas natin ang sukat ng konteksto rito ng ilang order of magnitude. Sama-samang pagsisikap ito. Pinipindot ko ang pindutan pero hindi gumagana. Nagnyanais tayong maging isang galaktikong sibilisasyon. Kaya sa tingin ko ang hinaharap na lahat o karamihan ng mga tao sa palagay ko ay sa sang-ayon na ito ang pinaka-kapanapanabik. Ito ang hinaharap kung saan nasa kalawakan tayo, hindi habang buhay nakatali sa isang planeta, kundi nagiging espesyeng nabubuhay sa maraming planeta tayo. Gaya ng sa pinakamahusay na science fiction na nabasa mo, alam mo yung Star Trek o Ian Banks o Asimov o Heinlein. At gusto naming gawing totoo yon, hindi lang katang-isip, gawing siyentipikong katotohanan ang science fiction. Ito ang maluwalhati at kapanapanabik na hinaharap na talagang inaabangan ko. At sulit ding isaalang-alang, halimbawa, kung paano mo ikakategorya ang mga sibilisasyon, alam mo, may paraan. Nung may isang pisiko, sa tingin ko Ruso siya, noong dekada 60 si Kardashev, na nag-isip sa mataas na antas kung paano mo ikokonsidera ang isang partikular na sibilisasyon. At sinabi niya, kung ikaw ay uri isa, ginagamit mo na ang karamihan ng enerhiya ng iyong planeta at malayo pa ang lalakbayin natin para tunay na maging uri isa tayo. Gumagamit pa rin tayo ng napakaliit na bahagi ng enerhiya ng araw na dumarating sa ating planeta. Tingnan natin ito. Ayan. Pero, tumatanggap lang ang daigdig ng halos kalahating 1 bilyonesimo ng enerhiya ng araw, kaya napakalaki talaga ng araw. Ang araw ay kumakatawan. 99, tuldok, 8% ng kabuang masa ng sistemang solar. Minsan tinatanong ako ng mga tao kung paano naman yung ibang pinagkukunan ng enerhiya tulad ng fusion dito sa daigdig. Sa totoo lang, napakaliit niyan kasi ang araw ay kumakatawan sa 99 tuldok, 8% ng masa ng sistema, si Jupiter ay mga 0 tuldok, 1% lang. Kasama ang daigdig sa kategorya ng iba pa, tayo yon. Sa tingin ko, si Carl Sagan ang nagsabi niyan. Ang daigdig ay tila maliit na alikabok sa gitna ng malawak na dilim. Napakalit talaga. Talagang napakalaki ng araw, kaya ang tanging paraan upang mapalawak ang sibilisasyon ay paramihin ang paglikha ng enerhiya sa kalawakan. Kaya ito ay isang ganap na katotohanan dahil na Terra, capturamos apenas uma fração da energia do Sol, pois somos um pequeno grão de poeira. Ang pag-iisip dito ay parang produksyon ng kuryente sa daigdig. De toda a energia Ang sibilisasyon ay gumagamit ng halos 1 trilyonesimo ng enerhiya. do Sol, o que significa que, mesmo se você aumentasse a produção de energia da civilização em 1 milhão de vezes, ainda seria apenas 1 milionésimo da energia do Sol. Quero dizer, é tão inspirador pensar nisso. Kasi napakaliit lang natin sa laki ng lahat. Madalas tayong napapasali sa maliliit na alitan dito sa daigdig, na sa totoo lang ay maliliit lang talaga. Kapag talagang isinasaalang-alang mo ang buong kadakilaan ng universo, sa tingin ko, mahalagang isaalang-alang ang kadakilaan ng universo. At kaya nating gumawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa lahat na nagawa natin noon. Imbes mag-alala sa maliliit na alitan dito sa daigdig, wala akong gaanong nakikitang saysay doon. Gusto natin maging isang sibilisasyong lumalawak sa buong kalawakan na may sasakyang pangkalawakan, kung saan kahit sino ay pwedeng pumunta kahit saan nila gusto. Epic yon. Magkaroon ng lungsod sa buwan, mga lungsod sa Marte, tirhan ang solar system,
at magpadala ng sasakyang pangkalawakan sa ibang sistema ng bituin. Mukhang iyon ang pinakamagandang kinabukasan na posible. Para magawa yon, gagamitin natin ang kapangyarihan ng araw. Kaya kahit malaki ang Terafactory, 1 terawatt ng komputasyon bawat taon ay napakalaki ayon sa pamantayan ng ating sibilisasyon. Isa lang itong hakbang para maging Kardashev. Malayo pa bago tayo maging isang sibilisasyon na antas 2 sibilisasyong Kardashev at hindi ka man lang halos maibilang sa antas 3. Kaya ito ay isang napakalaking bagay ayon sa kasalukuyang pamantayan ng tao, pero maliit pa rin sa kabuuang takbo ng mga bagay. At ito ay napakahirap o para sa lahat ng mga tao. Kaya para makamit ang layuning ito, kailangan ang pagtutulungan ng buong sangkatauhan. SpaceX, Shai at Tesla nagtutulungan upang likhain ang napaka-epikong projektong Terafactory na ito. At ang Tesla, Shai at SpaceX ay nakagawa na ng mga tunay na kamanghamanghang bagay na akala ng mga tao ay imposibleng mangyari. Kaya, ang pabrikan ng Giga Texas, dito, alam mo, ang robot na Optimus na ginagawa pa lang. Mayroong isang pandaigdigang network ng mga supercharger, talagang napakaraming bagay. Hindi pa matagal nang iniisip ng tao na walang patutunguhan ng dekuryenteng sasakyan at halos wala ring mabili noon nang magsimula ang Tesla. Sabi ng iba imposible, pero ngayon, 2 milyon dekuryenteng sasakyan kada taon ang ginagawa ng Tesla. Oo, at ano ngayon? Ang SAI, bagamat bagong kumpanya at ngayon parte na ng SpaceX, ay gumawa rin ng unang gigawatt-scale computing cluster na record sa real-time. Ayon kay Jensen Huang ng NVIDIA, ngayon lang siya nakakita ng bagay na ganoon kabilis itayo. Malaking papuri mula sa NVIDIA tapos SpaceX. Sa tingin ko, kaya mo na itong basahin at alam mo na rin. Ibig kong sabihin, ang mga reusable na rocket, sinasabi ng mga tao noon na hindi posible ang mga reusable na rocket. At kahit posible man, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa ekonomiya. Ginawa namin ito, naging kapaki-pakinabang sa ekonomiya at ngayon ay nakapagpalapag na kami ng mahigit 500 beses. At ngayon, pagkatapos ay nagkaroon kami ng Falcon Heavy. At ngayon ay nagtatrabaho kami sa Starship. At ang Starship ay isang mahalagang bahagi ng palaisipan. Para mapalawak ang komputasyon at enerhiya, kailangan mong pumunta sa kalawakan. Kaya kailangan ng malaking kargamento papunta roon. At ang Starship ang magpapahintulot nito. Kaya binibigyan ka nito ng ideya ng sukat. Nariyan si Optimus. Si Optimus para bigyan ng ideya ng sukat. At si Optimus ay mga 1.0 metro ang taas. Binibigyan ka nito ng ideya sa laki ng rocket. Starship V3. Ang Starship version 4 ay magiging mas mahaba. Sa totoo lang, ang Starship version 4 ay magpapamukhang mababa ang Starship version 3. Kaya, palalawakin natin gamit ang Starship V3 para sa 200 toneladang payload sa orbit. Mula sa 100 tonelada gamit ang V3. At makikikita mo na, ito ay isang magaspang na pagtatantya lang na mini na bersyon ng ISAT, kaya ito ay humigit kumulang 100 kW. Ipinapakita nito ang mga solar panel at ang radiator sa tamang sukat. Dahil sa di malinaw na dahilan, nagkaroon ng kakaibang debate tungkol sa mga radiator sa kalawakan. Alam ng SpaceX kung paano magtanggal ng init sa kalawakan dahil may 10,000 silang satellite sa orbit. Siguro may alam sila kahit papaano. Makikita mong mas maliit talaga ang radiator kaysa sa mga solar panel. Tinawag namin itong mini satellite dahil 100 kW lang ito. Inaasahan namin ang mga susunod na satellite ay aabot sa megawatt na antas. Sa ganitong paraan, para maabot ang kinakailangang terawatts ng kapasidad ng komputasyon taon-taon, kailangan mo ng halos 10 milyong tonelada sa orbit bawat taon, gamit ang 100 kilowatt kada tonelada. Kaya kumpiyansa kami na posible ito. Hindi kailangan ng bagong pisika o imposibleng bagay para makamit yon. Kaya,
tiwala akong kayang maglagay ng SpaceX ng 10 milyong tonelada sa orbit bawat taon. Kaya, sumusulong tayo patungo sa 1 terawatt ng enerhiyang solar na siyang magre-resolba o sige, malululutas nito ang problema sa enerhiyang solar, ang paglikha ng kuryente. Kaya, ang pangunahing kulang ay 1 terawatt ng kakayahang mag-compute. Nakatutok ang anunsyong ito sa solusyon. O principal problema que faltava. Sana mas malinaw na sa iyo ang laki ng pinag-uusapan natin na yon. Ang kasalukuyang pandaigdigang produksyon ng infrastruktura para sa AI computing ay humigit kumulang 20 gigawatts bawat taon. Ipinapaliwanag ng grapiko kung bakit kailangang itayo ang terafebre. Dahil halos 2% lang ng kailangan natin ang natutugunan ng ibang produksyon sa mundo. Kung pagsasamahin lahat ng pabrika sa mundo, halos 2% lang ng tunay na kailangan ang kaya nila. Para ito sa proyektong terawatt o terafebre. Kaya naman, gusto talaga natin na ang kasalukuyan nating supply chain ay malinaw na malinaw ang pagkakaayos. Lubos kaming nagpapasalamat sa kasalukuyan naming supply chain, kabilang ng Samsung, TSMC, Micron at iba pang mahahalagang kasosyo. At gusto naming mapalawak nila agad-agad ang produksyon ng mga chip na kanilang ginagawa. Ako mismo ang nagsabi ng mga iyon sa kanila. Pero may pinakamataas na antas lang sila kung saan komportable silang magpalawak. Ngunit mas mababa ito kaysa sa gusto namin. Kung hindi natin itatayo ang lupa febre, walang access sa chips. Dahil kailangan natin ng chips, itatayo natin ang lupa febre. Nagsisimula tayo sa isang advanced na tech pabrika sa Austin. Naniniwala akong nasa audience si Gobernador Abbott. Salamat kay Gobernador Abbott at sa estado ng Texas sa suporta nila. Sa advanced na teknolohiyang pabrika, magkakaroon tayo ng lahat ng kagamitan para gumawa ng anumang uri ng chip, logic chip, man o memory chip. Magkakaroon tayo ng lahat ng gamit para gumawa ng maskara ng litografya, kaya maaari tayong lumihan ito sa isang lusali. Gawin at subukan ang chip, gumawa ng isa pang maskara at ulitin agad ang proseso para mapahusay ang disenyo ng chip. Sa pagkakaalam ko, wala pang ganito sa kahit saan sa mundo kung saan mayroon kang lahat ng kailangan para gumawa ng mga logic at memory chip at gawin ang packaging at subukan ang lahat. At pagkatapos, gawin ang mga maskara, pagandahin ang mga maskara at patuloy na ulitin ang parehong siklo na ito. Kaya hindi lang tayo gagawa ng kumbensyonal na komputasyon dito. Sa tingin ko may bagong pisika na interesante at kumpiyansa akong gagana ito, tanong lang kung kailan. Kaya talagang itutulak natin ang mga hangganan ng pisika sa komputasyon hanggang sa sukdulan at susubukan natin ang iba't ibang kakaiba at matitinding bagay. Ano ang pwedeng gawin kung mabilis ang cycle ng pag-uulit? Hindi ko lubos may paliwanag kung gaano kahalaga ang kakayahang gumawa ng chip, subukan, baguhin ang disenyo at ulitin ito lahat sa isang gusali. Naniniwala akong ang ating tuloy-tuloy na pagpapabuti sa sitwasyong ito ay mas mataas ng halos isang order of magnitude kaysa sa anupaman sa mundo. Kaya, sa pangkalahatan, inaasahan naming gumawa ng 2 uri ng chips. Ang isa ay i-optimize para sa AD at inference, kaya ito ang pangunahing gagamitin sa Optimus at sa mga sasakyan, pero lalo na sa Optimus. Dahil inaasahan kong ang mga robot, mga humanoid na robot ay mapoproduce ng 10 hanggang 100 beses kaysa sa dami ng mga kotse. Kaya, alam mo, kung ang produksyon ng mga sasakyan sa mundo ay nasa humigit kumulang 100 milyong sasakyan bawat taon. Mga humanoid na robot mula 1 bilyon hanggang 10 bilyong unit taon-taon. Kaya talagang marami niyan. O balak ng Tesla na gumawa ng malaking porsyento ng mga iyon. Iyan ang aming layunin. At kailangan natin ng isang napakalakas na processing chip na espesyal na idinisenyo para sa kalawakan.
na isinasaalang-alang ang napakahustil at mapanghamong kapaligiran ng kalawakan. Kung saan mataas ang lakas, mga ion na may mataas na enerhiya, mga photon, at tuloy-tuloy na pag-ipon ng elektron, tunay na napakahustil ng kalawakan. Gusto mong idisenyo at i-optimize ang chip para sa kalawakan. At karaniwan, gusto mo rin itong paganahin. Medyo mas mainit kaysa sa karaniwan mong gagawin sa lupa para mabawasan ang masa ng radiator. Kaya may iba't ibang mga limitasyon na nagiging dahilan para magdisenyo ka ng iba para sa kalawakan kumpara sa gagawin mo para sa paggamit sa lupa. At para sa pagproseso sa kalawakan. Sa tingin ko, yon ang bubuo sa karamihan ng pagproseso dahil limitado ang enerhiya dito sa lupa. Kaya naniniwala ako na malamang ay nasa 100 hanggang 200 gigawatts bawat taon ng mga chip na ginagamit sa lupa. At malamang nasa humigit kumulang 1 terawatt ng mga chip sa kalawakan. Dahil lang sa mga limitasyon ng kuryente sa lupa, oo, malamang ganoon ang kalalabasan nito. May kalamangan ng kalawakan dahil laging maaraw doon. Maganda yon. Kaya talagang kumbinsido ako na ang gastos ng AI at ng paglalagay ng AI sa kalawakan ay magiging mas mababa ng malaki kaysa sa gastos ng AI dito sa lupa. Sa mas maikling panahon kaysa inaasahan ng karamihan, naniniwala ako na maaring abutin lang ng 2 o 3 taon bago talagang mas mura ng magpadala ng AI chips sa kalawakan kaysa gamitin ang mga ito dito sa lupa. Sa kalawakan, hindi mo na kailangan ng maraming baterya dahil laging maaraw. At ang solar energy, makakakuha ka ng hindi bababa sa 5 beses o higit pang enerhiyang solar sa kalawakan kaysa rito sa lupa. Dahil walang atmospheric attenuation, araw-gabi na siklo o siklo ng mga panahon, at palagi kang nakaharap ng perpendicular sa araw, kaya talagang namamaximize mo ang solar energy sa puntong yon. Mas mura talaga ang solar energy mula sa kalawakan kaysa sa dito sa lupa. Hindi mo na kailangan ng mabigat na salamin o estruktura para protektahan ito sa masamang panahon. Kapag bumaba na ang gastos ng pagpapadala ng isang bagay sa orbit, agad itong magiging practical. Ang paggamit ng AI sa kalawakan ay nagiging malinaw na desisyon. Habang pumupunta ka sa kalawakan, mas lumalaki ang tipid at nagiging mas madali ang mga bagay sa paglipas ng panahon. Kapag nagdadagdag ka ng enerhiya sa lupa, nauubos ang espasyo at inuuna ang pinakamadaling lugar. Tapos, mas malala pa ang NIMBY na haharapin mo. Ayaw ng kahit sino ng ganitong bagay sa bakuran nila. Kaya sa totoo lang, ang pagpapataas ng produksyon ng enerhiya sa lupa ay nagiging mas mahirap at mas mahal habang tumatagal. Pero sa kalawakan, sa katunayan, nagiging mas mura at mas madali ito habang tumatagal. Mahalaga ang mga puntong yan. Ang nakita mo lang doon ay dahil, syempre, nagtatanong ka ano ang gagawin pagkatapos ng 1 terafab? Huwag kang mag-isip ng maliit. Oo, mahalagang punto yan. Kaya alam mo, paano nga ba natin mararating ang marka ng 1 petawatt? Iyan ang natural na susunod na tanong na dapat itanong. At ang ideya ay makakarating ka roon gamit ang isang electromagnetic mass launcher sa buwan, kasama ang mga advanced na robot, kasama si Optimi at syempre ang NASA. De quantidade de seres humanos. Kaya, maaari kang dumikha ng kakayahang magpadala ng 1 petawatt, maaari kang dumikha ng 1 petawatt ng kakayahan sa komputasyon at ay padala ito sa malalim na kalawakan. Dahil sa buwan, ang buwan ay walang atmosfera at may ika-6 na bahagi lang ng grabidad ng daigdig, kaya hindi mo na kailangan ng mga rockets sa buwan. Maaari mo talagang pabilisin ito hanggang sa maabot ang escape velocity mula mismo sa ibabaw. At ito ay lubos na nagpapababa ng gastos, muli sa pagkuha ng benepisyo mula sa renewable energy. Dahil dito, magiging posible para sa sangkatauhan na umabot ng mahigit 1,000 beses na lampas sa 1 terawatt. Kaya, dahil dito, sigurado ako na sa hinaharap, gusto ko lang mabuhay ng sapat para makita ang mass launcher sa buwan dahil magiging sobrang epic nito. Dadalhin tayo nito sa 1 bahagi sa 1 milyon ng enerhiya ng araw at kahit papaano, ito ay isang bagay na nagpapakumbaba sa atin kapag iniisip natin ito.
Ang isang bahagi sa 1,000,000 ng enerhiya ng araw ay katumbas ng 1,000,000 ekonomiya ng daigdig na kamangha-mangha. Mula roon, magsisimula kang lumawak pa, papunta sa mga planeta at malalayong bituin, nililika ang pinakakapanapanabik na hinaharap na maiisip ko. Naalala ko ang simula ng Idiocracia kasama si Mike Judge na nagpapakita ng panahon ng di mapaniniwalaang kasaganaan. Sigurado. Ang mga elemento ng prosesong ito ay napapanatiling enerhiya, paglalakbay sa kalawakan, artipisyal na intelihensya at robotika. Nagdadala ito ng kasaganaan para sa lahat. At sa totoo lang, AI at robotika lang ang daan sa pambihirang kasaganaan. Hindi ibig sabihin na walang pagkakamali. Sana nga, alam mo. Sa tingin ko, magiging maayos lahat at magugustuhan mo ang hinaharap. Ito na ang pinakamagandang hinaharap na kaya kong maisip. Makakarating tayo lampas buwan at Marte, naglalakbay sa mga singsing ng Saturn. Hindi ba't kamangha-mangha kung makakabili ka ng biyahe papuntang Saturn o makakapunta ka sa Saturn? Sa tingin ko, magiging libre na lang ang mga bagay sa hinaharap. Mukhang baliw. Pero kung magkakaroon tayo ng ekonomiyang pinapatakbo ng AI at robotika na 1,000,000 beses mas malaki sa kasalukuyan, anumang pangangailangang maisip mo, kung pwede itong matugunan, mapapasa iyo mo. Sa tingin ko, tama si Ian Banks sa kanyang mga libro tungkol sa kultura na sa hinaharap, mawawala ang pera at magkakaroon ng kasaganaan para sa lahat. Kung kaya mong isipin, kaya mong makuha. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng madlakbay sa Saturn, hindi lang ilan. Kung gusto mo, pwede kang pumunta. Sumama ka sa amin sa paglalakbay na ito. At tulungan mo kami magdisenyo at gumawa ng kamangha-manghang chips. Gumawa rin ng 1 terawatt na halaga ng chips. 1 terawatt ng solar energy na 10 milyong tonelada sa orbit bawat taon. Salamat.